Muli po, magandang araw ng linggo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Muli po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos ay narito po sa inyo para po muli maging daluyang instrumento po ng salita ng ating Panginoon para po sa ating programang Bread of Life. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na nasa iba't ibang dako ng mundo, mga taga-subaybay po natin dyan sa Amerika, dyan po sa Canada, dyan po sa Australia, dyan po sa New Zealand, sa Cyprus, sa Middle East, mga sumusubaybay po at makakasubaybay sa programa ng Bread of Life na nandyan po sa China, sa Hong Kong, sa Macau, sa Japan, sa iba't iba pang mga bansa, saan man kayo naroon ngayon. Mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. Muli ay samahan po ninyo ang programang ito. Naku po, biglang nag-brand out. Ay, naku. Ano ba naman ito? Bigla tayong nawala ng ilaw. Yun lang. Nag-brown out. Kung kailan tayo nagsisimula na. Sige lang at nawa ay kumuki ito. Brown out, brown out. So, tuloy na po natin kahit na medyo hindi masyadong maliwanag yung ilaw natin at medyo biglang uminit. Hallelujah. So, sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig po dito po sa ating minamahal na bansa sa Luzon, Visayas, Mindanao, mapagpalang araw po ng linggo ang pagbati ko sa inyong lahat. Ngayon ay October 4 na kung saan tayo po ay siguro ay may kanya-kanyang preparasyon para pumunta po sa ating mga simbahang kinabibilangan o sa ating mga simbahang aatinan. At before tayo umattend, maganda po ay mayroon po muna tayong pagsasalo-salo sa salita po ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito ay atin pong ipagpapatuloy yung ating binuksang paksa patungkol po sa tinawag ng Panginoon ng mga taong mapalad. Sino-sino po sila? So tinalakay po natin yung chapter 5 ng Aklat ng Mateo at atin pong pinag-usapan ang mga tao na tinutukoy ng Panginoon kung sino po sila na tinawag na mapalad. Doon po sa nakaraang pag-aaral natin ng dalawang araw, dalawang umaga na atin pong pagsasaimpapawid ng programang ito, tinalakay po natin yung mga binanggit ng Panginoon na mga taong mapapalad. So, nandyan yung mapalad yung pinag-uusig, mapalad yung mga mapagpakumbaba, mapalad yung mga nakakaranas ng mga pang-aapi sapagkat ang Diyos ang kanilang kakampi. So, ngayon ay meron pong kaugnay pa rin sa atin pong paksang pinag-uusapan na gusto ko pong basahin at share po sa inyo. Ang Lucas 11, 27, 28. Lucas 11. Ayan. 27, 28 po.
Gusto ko pong basahin po sa bawat isa. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan. Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Pinagpala po ang bahagi ng kasulatang binasa. Tayo po ay manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, salamat po sa bahagi ng kasulatang binasa po ng iyong lingkod. At buhat po sa bahagi ng kasulatang ito ay ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe at aral na magbibigay po ng encouragement sa bawat isa sa amin upang bigyan namin ng higit na pagpapahalaga ang pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat kami pala ay magiging mapalad kung kami po ay nakikinig, nagbabasa, at magsasagawa ng mga nasusulat sa aklat na ito. Bendisyonan po ninyo ang iyong lingkod at ang lahat ng aking tagapakinig upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kagalakan habang pinag-aaralan po namin ang bahaging ito ng kasulatan. Salamat po sa iyong kabutihan, katapatan. Patnubayan po ninyo ang aming programa na Bread of Life at tunay na ito'y maging daan para patuloy pang magkaroon ng encouragement ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang mga kapatiran at mga kaibigan ko, tagapakinig ko na nasa iba't ibang bansa. Samahan po ninyo kami at patuloy na patnubayan para po patuloy kaming lumago sa aming buhay espiritual. Salamat po aming Diyos, sa iyo ang kapurihan at karangalan ngayon at magpakailanman, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayong umaga ako rin po ay nag-prepare para po sa aming church service na gagawin po doon po sa may bandang Paracale. At dito po sa Camarines Norte po yon, sa area ng Bicol. At gusto ko muna pong mag-serve sa inyo ng tinapay ng buhay bago po ako lumakad sa aking simbahang pupuntahan. At ito pong ating binasa ngayon ay napakagandang bahagi ng kasulatan para po ang tao po ay tawaging mapalad sa harapan ng ating Panginoon. So, mga tao na kinalulugdan, mga tao na sabihin natin ay mga pinagpala. Sino po sila? Ayan. Sa bahagi po ng kasulatan at patuloy na pagtatalakay natin sa paksa ng pagiging mapalad, ay mahalaga po natin pong mabatid itong isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon, na kung saan habang siya po ay nangangaral, ay mayroon pong sumigaw na babae at nagsabing, mapalad ika ang dibdib na iyong sinusuhan, ang sinapupunan nagdala sa iyo. Pero sumagot si Jesus at sinabi niya, oo, higit ika na mas mapalad pa yaong mga tao na nakikinig at isinasagawa ang mga nasusulat sa aklat na ito o yung mga aral na kanyang ipinangangaral. So, ang tinutukoy po na babae na nagdala sa kanya, mga iniibig ko mga kapatid, walang iba po kung hindi si Maria, di ba? So, maraming nag-iidolo ngayon kay Maria at sa totoo, sinasamba na po siya talaga ng mga tao at parang Diyos o katulad na ng Diyos ang tingin kay Maria. Kaya mayroon pong mga Mariology na talagang grabe yung pag-idol nila sa katawagan nilang Mama Mary. At yung sabi nga ng babae, ba yung mapalad? Sabi naman ni Jesus, oo naman, talaga namang mapalad si Mama Mary sapagkat siya ang kinasangkapan para ako ay dalahin sa kanya sinapupunan at ako ay maipanganak. Pero dapat yung malaman na higit ha? Tingnan yung mabuti yung bahagi ng kasulatan. Higit na mapalad yung mga taong nakikinig at mga taong nagsasagawa ng salita ng ating Panginoon. So, ibig pong sabihin, kung mapalad pala si Maria, ay mayroon pa palang mapalad na tinutukoy sa banal na kasulatan. At hindi lang basta mapalad, kundi sabi higit na mapalad kapag nakikinig at ginagawa ang nasusulat sa aklat na ito sa Biblia. Bakit po? Bakit kaya sinabi ng Panginoon mapalad yung mga taong nakikinig at yung mga nagsasagawa at bumabasa rin sa bahaging ito ng kasulatan? Buksan po natin ang aklat ng
pahayag o Revelations chapter 1 verse 3 na kung saan ay sabi po dito sa bahagi ito ng kasulatan, ayan, verse 3, mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So dito po, binanggit naman na mapalad po yung mga tao na bumabasa, nakikinig at nagsasagawa ng lahat ng nasusulat sa aklat na ito. So maliwanag na po yan na ang nakikinig, ang bumabasa at gumagawa o gumaganap ng nasusulat, tinawag na higit na mapalad. Bakit po? Ano ho ba itong aklat, itong Biblia? Bakit kailangan lagi nating pakinggan ang aral at pangaral mula dito? At bakit kailangan natin itong laging basahin at saliksikin? Ano po ba ang Biblia? Ang Biblia po ay tinatawag na kumpas ng buhay. Sa mundo pong ito, para po tayong nasa gitna ng laot. At ito pong mga maglalaot, kahit po yung mga barko, mga sasakyan dagat na pumapalaot sa gitna ng karagatan, pag nasa kalaot-lautan na po yan, wala ka na pong makikita doon, kundi himpapawid. At puro tubig na po yan. Wala ka nang makikitang kalupaan o mga isla kapag nandun ka na sa gitna ng laot. Ngayon, kung wala kang kumpas na tinitingnan, maaaring sa halip na makauwi ka sa dapat uwian o pumunta sa dapat mong puntahan, kung ikaw ay isang makinista ng bangka o ikaw ay piloto ng barko, hindi mo mapupuntahan yung tamang direksyon na dapat mong uwian o dapat mong daungan. Kung wala kang kumpas na tinitingnan, ganun kahalaga yung kumpas. Bakit? Yun ang nagtuturo ng direksyon para sa iyong dapat uwian at dapat mong puntahan. Kung wala kang kumpas, maliligaw ka. Dadalhin ka sa kalaut-lautan at ipapadpad kung saan ka mapupunta. Ganyan po ang buhay ng tao. Kapag po hindi binabasa, hindi nakikinig, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, para pong sila ay tumatahak sa isang landas na walang katutunguhan. At ang malungkot ka nito, pag hindi natin alam ang tamang direksyon ng buhay, tayo po ay mapupunta sa kapahamakan. Sapagkat sinabi ng isang propeta ng Diyos, si Propeta Osias, people perish because lack of knowledge. Ang tao ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Sapagkat ang pagkaalam ng mga bagay na ukol sa Diyos, ang siyang susi naman para matagpuan natin ang ganap na kaligtasan. Kailangan malaman natin ang katotohanan tungkol sa Diyos at ito rin ang magiging daan para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Juan 8:32, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ang katotohanan yan ay matatagpuan lang natin sa salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos tinawag na saligan ng katotohanan. Kaya nga po sa korte, bago po magsalaysay ang isang witness, ay inihaharap po sa Biblia at siya ay manunumpa sa ngalan po ng Biblia at ng Republika na kanyang kinabibilangan at sasabihin niyang siya ay magsasabi ng katotohanan. So, bakit po nandun ang Bible? Kasi po ang Bible po, saligan ng katotohanan. Ayan. So makikita rin po natin sa isang bahagi ng kasulatan na sinulat po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 na dito po ay mababasa natin sa versikulo 15 o verse 15 at 16. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway, pagtutuwid, at pagsanay sa matuwid na pamumuhay. O yan po ang kahalagahan ng Biblia. So,
ito daw po ay nag-aakay sa tao tungo sa kaligtasan. Kaya sabi ko, yung kumpas, para hindi maligaw yung nasa gitna ng laot, kinakailangan, para hindi siya mapahamak, mapunta sa kalaot-lautan, titingnan niya yung para sa tamang direksyon na kanyang tatahakin. So ganito rin po yung Biblia. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos, tumitingin ka sa kumpas ng buhay para sa tamang landas patungo sa kaligtasan. Ayan. At ang sabi po dito sa bahagi ng kasulatan, ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. So, ang Biblia ay nagsasaad at nagpapahayag ng mga katotohanan. Kaya ito po'y saligan ng katotohanan. O kung ang korte mismo, ang mataas na korte naniniwala sa Biblia na saligan ng katotohanan, ay sino ka para hindi maniwala dito? So, ito yung kahalagahan ng Biblia. Nagtutuwid sa likong gawain. Ano pa po yung sinasabi dito? Sinasaway tayo nito sa mga mali natin. Tinutuwid tayo sa ating mga kalikuan. At inaakay tayo nito para sa wastong pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad yung taong nakikinig at mga tao na nagsasagawa, nagbabasa, nakikinig at nagsasagawa ng lahat ng nasusulat sa bahaging ito ng kasulatan. Kaya mapalad ka kung tuwing umaga, bumabangon ka, mas maaga, sinasamahan mo kami sa amin pong isinasagawang programang ito ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, kabilang ka na sa mapalad. Ay kung bukod sa pakikinig, may oras ka pa na nagbabasa ka kahit pa isa-isang chapter, palima-limang bersikulo ng Biblia every day, abay makukumpleto mo para ang buhay mo ay maging mapalad. Nagbabasa ka, nakikinig ka, at mas kumpletong-kumpleto at ganap na magiging mapalad ang tao na nakikinig, bumabasa at magsasagawa po nito. Bakit po? Sabi po sa aklat ng Joshua, kung kayo po naman ay palabasan ng Biblia, ay siguro po baka memoryado na ng marami sa inyo ito pong bahagi ng kasulatang sinulat naman po ni Moises sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8, na kung saan ay nakapaloob naman po dito na utos mismo ng Panginoon na kailangang saliksikin, basahin natin ang aklat na ito. Yan. At ang tao po ay magkakaroon ng magandang buhay kung siya pala ay nakatutok sa salita ng Panginoon at ito ay lagi niyang binabasa, pinag-aaralan. Ayan. So tingnan po natin Josue 1:8. Sabi po dito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ang lahat ng nasusulat dito. Gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Maganda nga po ng pagkalagay dito sa versikulo. Susi din pala ito para tayo ay maging maunlad at maging matagumpay sa buhay. Inyo daw pong saliksikin, basahin ang aklat ng Panginoon at inyong i-meditate, unawain ninyo, intindihin ninyo para tuparin o matupad natin ang nasasaad sa kasulatan ito. At kung ito ay magawa natin, sabi, uunlad at magiging maganda at matagumpay ang buhay natin. Ito pala yung susi para po sa isang matagumpay na buhay. Kaya mapalad ka kung tuwing umaga ikaw ay may oras na makinig at samahan kami sa pagsasaimpapawid ng programang Bread of Life. Mapalad na mapalad ka, kapatid. So, magiging sawing palad naman ang isang tao kung pinakikinggan niya ang bahagi ng kasulatan pero hindi niya sinasagawa. Kung binabasa niya, nalalaman niya pero hindi niya naisasagawa. Tingnan naman po natin ang sinasabi po sa aklat ng Santiago chapter 1. Ayan. Kung nandyan pa po kayo at kayo ay may hawak na Biblia, buksan po ninyo ang bahaging ito ng kasulatan para makita nyo na talagang yung aking sinasabi sa inyo ay talagang salita talaga ng Panginoon. Ginaguide ko lang po kayo. So ako lang po yung naglilid sa inyo sa pag-aaral para lalo ninyong maintindihan at malaman na ito palang mga ipinapahayag dito sa programa ng Bread of Life ay talagang biblical na biblical. Pure na Word of God. So hindi tayo gumagawa ng ating imbentong aral o
mga katha-kathang isip, kundi po isinasalig po natin sa salig ng katotohanan, sa saligan ng katotohanan, walang iba po kung hindi ang salita ng Panginoon. So ano po ang nasasaad sa aklat na sinulat po ni Santiago, Kabanatang 1, talatang 22, sabi dito, Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito, dahil kung hindi, dinadaya lang ninyo ang inyong sarili. Dahil kung nakikinig lang, Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi niya naman tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinalilimutan ang ayos niya. Ayan. Ito po yung magandang pangako. Nasa verse 25. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad ng kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ang taong ito ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So ano po yung sabi? Kung ang tao daw po ay tagapakinig lang, nakikinig ka, o dito araw-araw nakikinig ka sa programang ito ng Bread of Life, pero pagkarinig mo dito, lagpas sa kabilang tainga, hindi tumitimo sa iyong puso, at hindi mo ini-apply sa iyong buhay, ang sabi po ito, katulad mo ika ay dinadaya mo ang iyong sarili. Anong ibig sabihin? May tao ba na dinadaya ang kanyang sarili? Kung mayroong gumagawa nito, ay abnormal ka o abnormal siya. O, di ba? Kasi bakit mo dadayain ang iyong sarili? Na ang kahulugan po nito, mga kapatid, sa ating pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, napakahalaga na ito'y maunawaan natin. Napakahalaga na pagsikapan natin kahit medyo mahirap, i-apply sa ating buhay. Kasi tayo rin po ang makikinabang nito, para din po ito sa ating spiritual na paglago, pag-unlad at pagtibay ng ating pananampalataya. At higit sa lahat, ito nga yung susi at daan para po matahak natin yung tamang landas na dapat nating tahakin tungo sa kaligtasan upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung taong hindi palabasa ng Biblia at yung mga tao na hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ay napakahirap po na paniwalaan na sila ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Na sila po ay nasa tamang landas at tinatahak nila ang daan ng kaligtasan. Tumatahak sila sa daan na patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ho natin pwedeng mapaniwalaan yun sapagkat ang panuntunan at aral ng Diyos ay nagsasabi na ang salita ng Diyos ang siyang susi at daan para po ang tao ay makatahak sa daan ng kaligtasan. Ito po yung nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa atin. Kaya kung hindi ka po nag-aaral ng salita ng Diyos, madilim ang landas ng iyong buhay na iyong tinatahak patungo ka sa kapahamakan, sa laot ng kapahamakan. Bakit po? Ang salita ng Diyos sa aklat ng mga awit na sinulat ng salmistang si David, 119 verse 105, ang sabi po doon, ang salita ng Diyos ay ilawan o tanglaw sa landas ng buhay na ating nilalakaran. So kung ikaw ay hindi palabasa at hindi ka nag-aaral ng Biblia o ayaw mong maniwala sa Biblia, ay wala kang ilaw, madilim ang buhay mo. Kaya yung mga taong tumatahak sa dilim, walang salita ng Diyos, hindi alam ang salita ng Diyos. So itong mga taong nasa dilim na ito yung patungo sa kapahamakan. At sila yung gusto nating abutin, dalhan ng liwanag sa pamagitan ng pangangaral, paghahatid ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na siyang tanglaw sa landas ng buhay. So yung mga taong naliligaw, akayin natin sila upang makatagpo sila ng liwanag sa pamagitan ng salita ng Diyos. At kung ito po ay gagawin natin, tinutupad natin yung sinabi ng Panginoon na humayo kayo, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo, ang sumampalataya, maliligtas, pero ang hindi parurusahan. Marcos 16:15. So, ginagawa po natin ang patuloy na pangaral at pagsasalita ng Diyos para ang mga taong nasa dilim ay makatagpo ng liwanag at makita nila ang landas na dapat nilang lakaran tungo sa kaligtasan. Ayan. At ang sabi po sa bahagi ng kasulatan, yung mga tao na gumaganap
o tagapagsagawa ng lahat ng mga sinasaad o mga alituntunin ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang pangako po, ang taong iyan ang pagpapalain sa lahat ng kanyang gawain. Glory to God. Hallelujah. Gusto niya bang i-bless ng Panginoon lahat ng inyong transaksyon, lahat ng inyong gawain, ang inyong pang-araw-araw na buhay? Gusto niyo na patuloy na pagpalain ng Panginoon? Read the Bible every day. At laging makinig ng salita ng Diyos. Dahil ang inyong lingkod naman ay nag-o-offer, may kakibat na sakripisyo, basta mayroong signal, mayroong wifi o internet connection, laan po ako na mag-share po sa inyo every 6 a.m. in the morning sa programang ito ng Bread of Life. Para ano? Para patatagin, sa landas patungo para patuloy na ilawan ang ating landas ng salita. Gabay, patnubay, tungo sa buhay na nasa ilalim ng kalinga ng dakila. Kaya sayangin ang mga pagkakataon na mayroon tayo pag-aaral na katulad nito. Hindi na natin itong gagawin, pero basta't may pagkakataon, Facebook, may at may malusog nating mangaral, ako po'y mangangaral in the morning. Kaya nga po, yung iba ay hira po yung araw-araw. Palagi dahil madaling gawin, lalo na kung in the morning na dapat mong malaman sa salita ng Diyos ay tinawag na mapalad. At magtatapos po tayo dito sa topic na ito, at sa araw po ng bukas, ibang topic. Talaga siya ay nakikinig, siya ay laging naggagawa ang salita ng Diyos. Pag ito ay iyong, ang sabi diyan, ang taong yan, ang sabi ni San 5, pagpapalain ng Diyos. Sabi natin, bumasa at gawin ang salita. Amen? Amen. At hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi tayo abutin saan man tayong lugar naroon. Salamat Panginoon sa mga bata na aming binasa at pinag-aralan ngayong umaga. Panginoon, ang iyong salita ay magrema at tumimo sa kaibuturan ng mga nakinig. Nila Panginoon ang kapatang pakikinig, pagbabasa sa gawa ng iyong salita. At po ninyo ito sa puso ng lahat ng mga nakinig. At loobin mo po, anumang sakit yan, Panginoon, na dinadala ng aking, yan man ay coronavirus, ng miracle healing sa kanila sa pangalan ng kagalingan. Ipuin ko sila at dumaloy ang iyong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Anak ang namatay at muling nabuhay, na nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos, muling magbabalik. In the name of Jesus Christ, receive your healing. Receive your healing. At sa kung
request at pangangailangan, maging mga tagapakinig. Ninyo ang inyong mapagpalang kamay at abutin sila ayon sa kanilang mga pangangailangan. Sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos namin, hindi ka natutulog at sa bawat anak ng iyong mga lingkod na mga tao na nalig sa iyo, para lagi kaming tugunin. Salamat sa kabutihan, katapatan. Salamat sa iyo sa amin. Patuloy mo kami bayan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. At nawa sa araw pong muli ng bukas, kami bigyan ng